Yo, mga gwapo. So, ngayon, tag-ulan. Umuulan na, hindi pa ako nakauwi. Kaya, hindi umuwi kasi inaabot ako ng ulan dito sa bahay. Uwi sana ako doon sa apartment namin kung saan kami nakabukod. So, may mga nabasa ako sa social media regarding sa mga akala mo nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Stress, anxiety. Parang bibigay na sila. So, discuss natin yan. Okay? Sabi ko nga, kapag ka magdi-discuss ako or mag-o-open ng topic, hindi siya everyday or okay. So, ayun nga. Hindi siya everyday mo siyang i-open kapag sa akin kasi sa akin. So, for me, ako ay isang moody. Yung mood ko ay nakadepende sa araw or sa ginagawa ko. Depende kung anong sabihin ng utak ko. Kung anong maisip ko. Na para bang, ay, ngayong araw or this time or this minute, this time, what I mean is plakado siyang i-discuss or i-open up. Hindi siya planado. Para siyang kamukha lang ng alam mo yun, kamukha lang siya ng nagplano kayo ng magtotropa or magkakaibigan ng isang outing pero hindi siya natuloy. Okay? Ganun lang din po iyon. Kaya mas maganda yung hindi siya planado. Okay, maibalik natin sa silent kills. Ito ay aking pamamagatan na silent kills. Bakit? Kasi may mga tao or may person or kung anong tawag nyo dun na hindi sila open or hindi sila vocal. Nahihiya sila. Bakit? Bakit sila nahihiya? That's the one big question. Bakit? Kasi po, may mga tao po kasi na ayaw mahusgahan nang dahil dun sa kanilang dinadala na mabigat sa utak, sa isip at saka dito sa puso nila, sa kanilang kaloob-looban. May mga ganong tao. Even me. So sa akin hindi ako nagpapakilala pero i-share ko para sa simplest na explanation ay maintindihan nyo. Hindi ito pag-encourage or what. Ang para sa akin ay pag-open up. Kasi dumaan din po ako sa stress, sa anxiety, depression. Ayan. Lahat naman po tayo. Lahat naman po ng may emosyon sa mundong ibabaw ay nakakaranas ng ganyang kalungkutan. Kalungkutan na kung saan ay may isip mo na bumitaw. Bumitaw at hindi na manalig. At the same time ay ang pinaka-foul is magtanong or questionin mo si God. Ayun ang pinaka-foul or huwag na huwag niyo pong gagawin. Sabi ko nga, silent kills. So, the best po kasi na gawin nyo in the first place is mag-open up kayo sa inyong family. Sa inyong family, sa loved ones, kung sino man po yung inyong pinagkakatiwalaan. Yung kilala kayo, yung handang makinig sa inyo. Handang makinig. Na hindi kayo susumbatan or questionin at bibigyan ng masamang komento bagkos kayo po ay iintindihin from the start at doon sa pinakamalalim na kahulugan or pinakamalalim kung bakit niya kayo iintindihin. Bibihira po kasi yung tao na makakaintindi talaga. Okay, in the next one or second one, ang makakaintindi po sa inyo ay si God, kung sino po ang lumikha sa atin. Hindi ko sinasabi sa inyo na ako ay isang banal na tao
Pero, ang sasabihin ko po sa inyo ay kilala ko po ang Panginoong lumikha sa ating lahat. Ano po? Yun po ang pinaka paninindigan ko. Kilala ko po siya. Okay. Maibalik ko po na kailangan nyo pong mag-seek kay God with the help of your family, or kahit na po sabihin natin ikaw lang muna. Ikaw lang muna in the point na ikaw lang muna, kasi pagka once na mag-encourage ka or once na magsama ka, hindi kanila sasamahan agad-agad. Sasamahan kanila una, padalwa, patatlo, sabihin natin, hindi ka na nila sasamahan. Kasi hindi din sila ganon. Okay? The third one is na bibigay ko sa inyong the best suggestion or advice na legit ay gumawa kayo or umisip kayo ng paraan kung paano kayo masasatisfied, at the same time paano nyo may i-release yung sakit na inyong nararamdaman. But then again, sana wala kayong aapakan tao, sana wala kayong alis-pustahin, at the same time wala kayong pagmamalakihan or ida-down na tao. Yun yung hiling ko sa inyo. Do what you want, but first try to think na hindi kayo makakasagasa ng tao. Okay? The fourth one is continuous read Bible. Ako hindi pa ako talaga nagre-read ng Bible. Hindi ko siya ginagawa totally. But hindi po ako nakakalimot once na tinawag niya po ako na, Julius, halika, punta ka sa tahanan ko, mag-uusap tayo. Well, ako naman, sabi ko sa sarili ko, every Sunday, mag-church ako, libre. Kung hindi ako libre, gagawan ko ng paraan. Kung hindi talaga, ay ayun, hihingi ako ng patawad. Siyempre, kailangan nating mag-work, kailangan nating magtrabaho, day by day. Pero, yung Sunday, ibigay nyo yun kay Lord. Huwag yung hindi. Pilitin nyo yung Sunday, magkaroon kayo ng time para kausapin siya. Communication is the best thing na gagawin nyo in the stage, when it comes na nasa stage kayo ng kalungkutan. Hindi ko sinasabi na gawin nyo ito nang dahil sa akin. Sino ba kayo? Ang sa akin, gawin mo ito to boost or to manage yourself na nasa stage po ng kalungkutan or even nade-depress ka na sa buhay. Ako, hindi nyo ako makikilala or hindi nyo ako makikitang magsasalita dito sa social media or sa harap ng camera kung hindi ko nalampasan yung stage na anxiety at depression. Ako ay gawin yung isang magandang halimbawa or isang buhay na patunay na kaya natin lampasan yung mga ganong bagay. And believe me or not, napakasarap sa buhay. Napakasarap sa feeling na yung communication natin kay Lord ay hindi nawawala. Oo, may kalokohan tayo, makasalanan tayo, but then again, at the end of the day, sana ihingi natin ng patawad iyon lahat sa Kanya. Walang mawawala sa iyo, kapatid. Tarantado ka, sanggano ka, matapang ka, mayabang ka, mabait ka. Who cares? Sino ang
judge sa iyo kapag ka siya ang kausap mo. Believe me or not, ma-share ko lang, once na nagsasalita or nagdadasal ako sa gabi, may times kasi na yung kamay ko is pinatong ko sa Bible. Then nagpe-pray ako ng sarili ko. Pero mararamdaman mo once na ganun yung scenario sa akin, for me, since nasa puso kasi yung ginagawa ko, para siyang hawak ko ang kamay ni Lord. Ang sarap sa pakiramdam. Parang ayaw ko nang tumigil sa pagdarasal. Ganon yung ano. In your case, iba rin yung sitwasyon mo. Iba-iba tayo ng sitwasyon. For me, I am the good example. Hindi ko sinasabi na banal akong tao. Hindi. Nagmumura ako, yes. Pero ang pinaka-the best doon, may communication ako kay Lord. At hindi yun mawawala sa akin. So, shout out sa mga nakakaranas po sa inyo ng kalungkutan na para bang wala ng pag-asa. Ito yung para sa inyo po ito. Hindi po ito para sa akin kasi nakalampas na ako. At patuloy na lumalaban or nagpapalakas. Kung sa ngayon kayo ay mahina, keep faith in God. Lalakas rin po kayo. Yung social media, marami pong toxic dyan. Nasa sarili mo na lang kung paano mo siya lalabanan. At additionally, walang makakatulong sa iyo kundi sarili mo lang. Wala rin pong hihila sa iyo pababa kundi sarili mo lang. At wala po ikaw kalaban kundi sarili mo lang palagi. Ang pinakamahirap na isang bagay na iyong gagawin ay yung kumbinsihin or i-convince yung sarili mo. Try to convince yourself na sabihin mo, kausapin, harap ka sa salamin, self, kaya ko ba o hindi? Bubulong yan. Magsasalita yan in your mind. Hindi mo kaya. Kasi kalaban mo yung sarili mo eh. Kalaban mo yung utak mo, kalaban mo yung sarili mo. Pero bilang ikaw, sabi ko nga, just be the best. The good or best version of yourself. Kasi hindi tayo tao lang, hindi ikaw lang. Ikaw yan. Ako ito. Just be the best version of yourself kasi ikaw yan. Correct me if I'm wrong. Balikan mo ako sa video na ito kung lahat ng sinabi ko ay mali or may tama. Ang sabi ko nga po sa inyo, kuhanin mo yung maganda, pulutin mo yung maganda, at iwan mo or itapon mo, isettle aside mo yung masama. Kasi hindi ka masasaktan, hindi ka matututo. Tandaan mo kapatid, hindi ka matututo kung hindi ka masasaktan ng tagos-tagos sa puso. Kaya ako, pagka nagsasalita ako, nakakasakit talaga. Ako yung tao, ako yung person na hindi magsasalita sa inyo nang ititreat ka like as a baby. Tandaan nyo, the best teacher is the harsh way. Depende sa tao. May tao na parang ibibaby ka, i-cope up ka, or hihilahin ka, or yayakapin ka. For me, walang kaso yon. As long as na makasurvive ka. But then again, for me, iba ako, iba yung style ko. Hindi kita ibibaby. Mumurahin pa kita.
ida-down pa kita. Pero sabi ko, ako yung magtao na isang magda-down sa iyo, pero kayang-kaya kitang i-lift up, kayang-kaya kitang i-boost, kayang-kaya kitang iangat ulit. Ako lang ito ha. Ako lang ito. Pagdating naman ng aking profesyon, ng safety professional, wala pa po akong alam. Wala pa po akong alam. Pagdating sa safety, wala pa po akong alam. Tunay yun, wala po akong alam. Bobo ako. Tanga po ako pagdating sa safety. Hindi sa documentation, sa reporting, may konti lang po. Konting-konti lang. Pero hindi ko sasabihin na magaling ako, matalino ako. Bago sasabihin ko sa inyo, wala pa akong alam. Okay, humahaba na. 15 minutes. Medyo hindi ko na po ito pahabain pa. At ang para sa inyo ito, mga kapatid, ingat kayo palagi. Ako nga po pala ang nag-iisang gwapong safety. Nananatiling kalmado. Kung ano ako na nakikita mo, yun ako. Hindi ako plastic. Hindi ko kailangang ipakilala ang sarili ko sa iyo na ikaw ay nakikinig ngayon. Hindi ko kailangang ipakinig or ipakilala ang sarili ko sa iyo kasi bakit? Wala ka namang ambag sa buhay ko. Sino ka ba? Kung ano ako, yun ako. And that's it. Simple as that. Napaka-basic. Okay, uwi na ako. Tila na. Ingat kayo palagi mga kapatid. Shout out kay Sir Irving Diaz sa Matikas, Sir Alan WSO, Alan Sarmiento. Shout out sa kapatid ko na Sir Ashley RN Alberto. Shout out sa kapatid ko Sir Dexter Ma. Shout out sa kapatid ko Bordadong Hubad, Takusa, Takot sa Asawa, JM or Jeric Mauhay. I love you kapatid. At shout out kay Dambo. Nasabaw ang utak. Pero yan ay mahal na mahal ko. Dambo, John Louis Santa Monica. I love you kapatid. Shout out sa inyo. The Outrated SO Pinas Edition. I love you all. God bless. Bye-bye.